Hello, magandang araw sa bawat isa at sa lahat ng ating taga-subaybay at mga nanonood ng bidyong ito. Muli po ay dadako tayo sa isang maiksing aralin at ito ay patungkol sa Biblia. Mahalaga po na maintindihan natin kung paano ito na gawa, kung paano ito nabuo, kung paano na isulat. At ito ay dalangin ko na maging benepisyo sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano po ito na isulat at sa gayon yung pong ating pananampalataya ay maging solid po dun sa ating pundasyon, sa pundasyon na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang salita, ang scriptures nga po, o ang Biblia. Basahin po natin yung 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation, for prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ang sabi po sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yun po, ang ganda po ng pagkakasabi dito na ang scriptures daw po ay hindi na isulat lamang sa pamamagitan ng pangkaraniwang tao, kundi ito ay naisulat sa pamamagitan ng inspirasyon ng Holy Spirit. Yung mga tao pong ginamit ng Panginoon ay meron pong inspirasyon ng Holy Spirit. Ang sabi po dito sa 2 Timothy, all scripture is God-breathed. Ang ibig pong sabihin ay salita. Ang salita ng Diyos ay buhay. Mayroon pong hininga ng Diyos, yung scripture. Kaya buhay po ito. Ito po yung ating pagko-communication sa salita ng Diyos ay makikita po natin na nagsasalita po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang scriptures. Ano po ng scriptures po? Ay dito po tayo nakikipag-komunikasyon sa Panginoon. Kung meron po kayong mga katanungan, hanapin niyo po sa Biblia, makikita niyo po ang sagot. Ang sabi nga po dito ay inspirasyon ng Holy Spirit ang pagkakagawa nito. At ito ay hiningahan ng Panginoon. Ang ibig pong sabihin, ang Bible ay spiritual. At kung ang Bible ay spiritual, kailangan po natin ng tulong ng Holy Spirit upang ito po ay ating maintindihan. Marami pong nagbabasa ng Biblia na ito po ay basa lamang po ng basa katulad ko nung araw, pero hindi ko po naiintindihan hanggang sa dumating po yung isang kaibigan ko na ang sabi ay pag nagbasa ka ng Biblia ay manalangin ka muna, tumingi ka ng tulong sa Holy Spirit upang maintindihan mo yung Biblia. At yun nga po ang aking ginawa. At magbuhat po nun ay naintindihan ko po yung Biblia dahil buhay po ito, may inspirasyon ng Holy Spirit at sa tulong din po ng Holy Spirit ay maintindihan po natin yung sinasabi ng Biblia. Kaya napakahalaga po ito na maging pundasyon po ng bawat mananampalataya at kung sino man pong nakababasa ay maintindihan po niya na ito pong salita ng Diyos, ang Biblia ay talagang galing po sa Diyos. Ito hindi basta naisulat o hindi basta nagawa lamang ng pangkaraniwang tao, kundi ito mula sa Diyos. Ang author po ng Bible mismo ay ang ating Diyos. Ito po yung kanyang aklat na iniwanan sa atin upang makapagkaroon po tayo ng communication sa Kanya. At napakahalaga po nito. Napakahalaga po nito sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya, sa ating paglakad sa buhay na ito. At ang sabi nga po diyan sa kay Timothy ay ito ay useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ano po? Yan po. Napakahalaga po na tayo maturuan ng salita ng Diyos, tayo i-correct ng salita ng Diyos, tayo ay i-training sa righteousness, at kung minsan po ay yung rebuke po. Kung minsan masakit yung nare-rebuke, pero kung tayo magpapakumbaba sa salita ng Diyos ay yun po ang magkakaroon tayo ng tamang way ng ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ano po ba yung matatagpuan natin dito sa Biblia habang nagbabasa habang binabasa natin ang Biblia? Ang sabi po dito sa John 5:39-40, you diligently study the scripture because you think that by them you possess eternal life. These are the scriptures that testify about me, yet you are refused to come to me to have life. Ang ating pong Panginoong Kristo, siya po yung nagsasalita dito. Sabi po niya dito ay
Itong scriptures na binabasa nyo, ito ang nagpapatunay kung sino ako, ngunit ayaw nyo namang lumapit sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. Ang ibig pong sabihin ng ating Panginoon Kristo, asa sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, ang buhay na walang hanggan. At pag binabasa po natin ang scriptures, ay makikita po natin na ipinopoint po tayo ng scriptures doon sa ating pong Panginoon Kristo. At sa mga nagtuturo at sa mga nag-aaral po, naniniwala po ako na yun din po yung kanilang iniaaral, na ang bawat makakarinig ay ipinopoint po nila sa ating Panginoong Kristo. Napakahalaga po nang maintindihan po natin ang laman ng Biblia, na ito ay hindi lamang ginawa ng pangkaraniwang tao bilang pundasyon ng ating pananampalataya, ay ito ay ginawa ng Diyos. At makita po natin na ang ating Panginoong Kristo, yun po ang katibayan ng salita ng Diyos, na hindi po tayo iniiwanan o pinababayaan at tayo ay mailigaw lamang ng mga error o aral na hindi po tama. Ang Biblia po ang nagko-correct, ang Biblia ang nagtuturo po sa atin. At sabi nga po dito ay gabay ng Holy Spirit. Kaya po tayo manalangin. Kung tayo po ay nanonood o mga nagbabasa ng mga iniaaral ng iba, ay humingi po muna tayo ng tulong sa banal na Espiritu upang makita po natin kung ito po bang itinuturo o inaaral ng isang nagtuturo ay inspired by the Holy Spirit. Ganun po ang ating gawin. At ito po ay benepisyo po ng bawat isa sa atin upang hindi po tayo mailigaw, lalo na po sa panahon ngayon na napakarami pong nagtuturo na po ng kung ano-anong relihiyon. Relihiyon po ay hindi po nakapagliligtas. Ang relihiyon ang nagbibigay po ng buhay at nagliligtas ay ating pong Panginoon Kristo. Maiksi lamang po ang ating pag-aaral at ngayon nga pong panahon ng lockdown or quarantine ay mas maging mapagbasa po tayo, dahil naniniwala po ako na ito pong lockdown o ito pong quarantine ay may purpose ang Panginoon sa buhay ng bawat isa upang makita po natin mas higit yung pong iniaaral sa atin ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng time para sa pagbabasa ng Kanyang salita, at ito po ay maging inspirasyon sa atin. Imbis po tayo na matakot, ay wag po tayong matakot, kung hindi ito po ay gawin nating katibayan na ang salita ng Diyos ay buhay, at mag-aral tayo at mag-share sa panahong ito, dahil nandun po yung hope. Kung babasahin po natin yung aklat ng Revelation, ay ang sabi po dito ay sa Revelation 19:7, "Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready." Ano ang sabi po dito ay mag-rejoice po tayo, ang sabi po niya, at give Him glory. Lalo na po kung nakikita po natin na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Ang sabi po dito ay and His bride has made herself ready. Yung pong church ay nagre-ready din po. Dito po yung panahon ng pagre-ready. Tayo ipinupure ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita ng Biblia, na tayo ay maging mapag-aral, mapagmasid, at makita po natin na tayo po ay pinupure sa panahon ngayon. Kasi po wala naman po tayong ibang pupuntahan, hindi ka makaalis ng bahay. Yan lang pong salita ng Panginoong Diyos ang ating pagtuunan ng pansin, ko ano po ang inaaral niya at itinuturo niya, dahil ito pong panahon na ito, naniniwala po ako na ito po yung panahon ng pinupure ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang church, ang Kanyang tao. Kaya naniniwala din po ako na mahalaga na maintindihan, malaman po natin yung pong scriptures. Ito po yung iniwanan niyang salita sa atin upang hindi tayo mailigaw ng mga error. At doon naman sa mga marahil ay nakikinig ngayon na hindi pa kayo solid sa paniniwala nyo sa ating Panginoong Diyos, at hindi kayo solid na ang Biblia ay ang salita ng Diyos na iniwanan niya sa atin. Dahil dito pag binasa nyo, maraming makukorek sa atin, lalo na po dun sa mga namana natin na tradisyon sa ating pong mga pamilya.
basahin po natin ang Biblia. Kung nakita niyo po na ang tradisyong ito ay hindi nakalinya doon sa salita ng Diyos, ay panahon na po para mag-isip. Panahon na po para tumalikod doon sa mga error. At ang sabi nga po ng ating Panginoon Kristo ay you will know the truth and the truth will set you free, sabi ng Panginoon. Kaya sa hapon pong ito, sa araw na ito ay magtapos po tayo sa isang panalangin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming amang sumasalangit, sa maiksing pag-aaral po ay makita po namin ang katotohanan ng iyong salita at tulungan niyo po kami, i-correct niyo po kami sa mga aral na marahil ay mga natutunan namin noong panahon ng araw, mga tradisyon na namana namin. Patawarin niyo po kami dahil hindi po namin maisuko ito. Tulungan niyo po kami na maibigay namin ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mawala ito sa amin at makita namin ang liwanag ng iyong salita, Panginoon. At tumibay po ang pundasyon ng pananampalataya ng bawat isa. Lord, maraming salamat po, at sa mga nanonood, tulungan niyo po sila na maintindihan namin, Panginoon, ang inyong loobin sa amin, Panginoon. Hindi niyo po kami ninanais na magkaroon ng takot o worry sa buhay na ito dahil sa ganitong kalagayan, ngunit ninanais niyo, Panginoon, na mag-rejoice pa rin kami sa kabila ng kami ay mga nandito lamang po sa bahay. At ito po yung panahon upang i-purify niyo po kami, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong salita at tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na patuloy po namin maipagkatiwala sa inyo ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po, at kung kayo po ay hindi pa po kayo sigurado sa inyong kaligtasan, ay ang sabi po ng ating Panginoon Kristo ay ito ang nagpapatunay sa akin, yung scriptures. Ayaw nyo naman lumapit sa akin. Ito yung panahon ng paglapit natin sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon at tanggapin yung kaligtasan, yung buhay na ibinibigay niya sa atin. Siya yung pinanggagalingan ng buhay. Kaya kung sino ka man, nasaan ka man, ay sumunod ka sa panalangin ito, at ang panalangin ito ay gawin mong totoo sa iyong puso at ipahayag ng iyong labi. Sumunod ka sa panalangin ito. Dakilang Diyos, amang sumasalangit, salamat po na ang iyong kapahayagan ay nakita ko ng inyong salita, ang Biblia, ito ang katotohanan, at ang Panginoong Kristo ay pinanggagalingan ng buhay. Kaya binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala ako na ikaw ay namatay at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na maguli upang kami ay bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking buhay at magbuhat ngayon. I-lead niyo po ako sa katotohanan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless all of you, at tayo'y pagpalain ng Panginoon, at sa bawat isa ay patuloy tayo na umasa, at ang Panginoon ng kanyang salita ay ang sabi doon ay hindi tayo iniiwanan ni pinababayaan man. Kaya tanggapin mo ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Kristo. God bless you all in Jesus' name.